The first servant reported, Master, I invest your money and made 10 times the original amount. Well done. The king exclaimed, you are a good servant. You have been faithful with a little. I entrust to you, so I will be with you, and you will be governor of 10 cities as your reward. Wow. Ito ang una, grace. Turuan ko kayo. Lahat binigyan ng isa. Sabihin natin, 1 euro. Binigyan lahat isa, tig-isa. Sabi niya, ako po, naging 10. Wow, naging 10 euro na. Kumita si Lord sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kumikita si Lord sa iyo. Kailangan kumikita si Lord sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na lulugi si Lord sa iyo. Pag nakautang ka na dito, lugi si Lord sa iyo. Okay. Mabilis. Pag nakita pala ni Lord na pwede kang na-multiply mo, sabi ni Lord, bibigyan pa kita ng syudad. Hallelujah! Gobernador pa naman, Pastor Ben, ng mga syudad. Gusto sabihin, mas maraming kayamanan na ibigtiniwala si Lord. Dinideklara ko sa mga taong ngayon nandito, titiwalaan kay Lord ng malalaking kayamanan. Amen! Sino yung handa? Titiwalaan ni Lord ng malaking kayamanan. Isipin mo yung syudad ng Paris. Yan, ikaw ang gobernador. Lahat ng kayamanan dyan. Tapos yung kayamanan ng London City, dinideklara ko, may ililipat talagang kayamanan. Amen. Amen. Ay, nagpaprophesy ako kayo din. Parang yung yung mga pera niya may lilipatan. Kanino kaya yung lilipat? Kung ikaw naniniwala, tanggapin mo ngayon in Jesus' name! Sabihin mo ngayon, maghanap ka ng dalawa lang ng pastor, ligligin mo, Pastor, akin yun! Pastor, akin yun. Amen? Agree ako. Mangyayari. Okay. Receive. Okay. Now, tingnan natin. Tuloy natin. Then, turning to the other standing thereby, the king ordered. Ay, di ba mayroon po dalawa yun eh? Yung isa, 10. Yung isa, 5. Ginawa niya yung parehong gobernador. Sabi niya, 10 cities and 5 cities. Kaya lang yung pangatlo, tinago niya. Ayaw niyang pang-multiply. Hindi siya investor's mindset. Natakot siya mawalan. Yung mga takot mawalan, natatakot magbigay. Natatakot na invest kay Lord. Hindi sila investors. Lalong mawawalan. Tingnan nyo 1 to go. Then turning to the other standing nearby, the king ordered, take the money from this servant and give it to the one who has 10 pounds. Verse 25, basahin. Malakas. But master, he said, you already have 10 pounds. May nagreklamo, di ba bakit siya bibigyan mo? Merong 10 na yan eh! Pilipino yan. Ang Pilipino, Maria mindset. Sabi niya, ba't mo ibibigyan? Mayroon ng kaya yan, maganda ng buhay. Mali. Ang mga Jew, si Lord, ang hinahanap niya yung productive, hindi yung kawawa. Hindi yung mga kawawa. Wala. Alam niyo ho, dati ganyan din kami. Nagwaldas kami ng maraming pera. Ang tinutulungan namin yung mga wala. Kawawa. Now, don't get me wrong, I help. Ang tinutulungan namin yung mga mahihirap na nagpupursige. Amen. Pero yung hindi, nakadepende sa amin, tinigil namin. Kasi pag binigyan mo yan ng tinapay ngayon, kakainin niya yan, uubusin, babalik sa iyo at hihingi ulit ka. Turuan mong mag-bake para matuto siya magluto ng tinapay niya. Marami sa atin, tinadepende natin sila. Kami ho, maraming pastor tinutulungan. Pero tinutulungan namin mga pastor, mga magagawa. Yun lang disiplito na may mangyari din sa kanya. Yung wala, yung gusto lang, bibigyan lang. Bakit? Kasi tingnan nyo si Lord, pinakuha pa. Iisa na nga lang, Sister Deng. Kunin yan, ibigay sa 10. Nagreklamo yung bakit ganun? Meron lang ang bahayan, meron lang maganda na buhay yan, bakit sa bibigyan? Ngayon, governor pa ng 10 cities. Bakit ganun? Siya pa yung bibigyan? Ito ang sagot ni Jesus, sabay-sabay. At dinideclare ko to. Sa iyo to dinideclare ni Lord. Amen. 1 to go. Yes, the king replied. And to those who use well,
what they are given, even more will be given! Kanino kaya yung even more? Kanino kaya yung bibigyan pa yung mas marami? Kung ikaw yun, saluhin mo yung mas marami! Sabihin mo ngayon sa tunog, grabe, even more! Pero ito naman, Sister Love, but those who do nothing, yung who do nothing daw, yung wala na, ayaw pang kumilos, ayaw pang mag-operate, ayaw pang sumunod, wala. Even what little they have will be taken away. Kakaunti na nga lang, kukunin pa nila. Ganun ang principle, Orville. Alam mo, Brother Orville, makinig ka. May prophecy ako sa'yo. Nagpipray kita kagabi. Sabi ko nga, Kadimay, nakita ko pagpapalain ng isang. Amen. Habang nagbabago ang puso mo, maging masunurin ka ngayon sa Lord. Huwag mo na isipin yung mga nakaraan. Focus on God. The Lord is going to bless you. Amen. May mga dinaanan ka kahit bata ka pa. Marami ka mga problema, marami mga hurt sa pamilya mo. But the Lord says, may babaguhin ako mga bagay sa buhay mo at gagamitin kita. Yung bagay na hindi mo kayang paliwanag, gagawin ko sa buhay mo. Amen. May mga frustration ka dahil hindi nangyari yung mga bagay na hindi na gusto mong yan. Pero sabi ng Holy Spirit, babaguhin ko ang lahat sa buhay mo at pasasagalahin ko kayong mag-asawa. Amen.